So sir, assuming po no, na ang lahat ng ito ay matutuloy, ano po at isasabay nga po sa ating pong halalan, ano po ang mangyayari sa Sulu? Kung saan po naman sinabi nga po ng Supreme Court, no, pinagbigyan po ang petisyon itong mga taga-Sulu na hindi nga sila kasama sa BARM per their referendum na ginawa. Ano po? Ano mangyayari po sa Sulu kung sakasakali po na matutuloy ang halalan at hindi nga sila kasama ng BARM? Sir Ted, una muna para maging maliwanag, baka malito mga kababayan natin. As far as yung national and local elections ay yung concern, pagka po Sulu ang pinag-uusapan, sila po ay boboto pa rin sa senador. Meron din po silang governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, mayor, vice mayor, sangguniang bayan. So ibig sabihin, hindi po yun mawawala. Kasama pa rin po sila sa maghahalalan sa May 12, 2025. Kaya lang, tama po kayo, sa darating na May 12 din na dapat kasabay ang Bangsamoro, hindi na po sila magbibigyan ng pangalawang balota para doon sa miyembro ng parlamento at para sa regional political party na magre-representa sana sa kanila pong probinsya. Ngayon po, Sir Ted, ang sabi po ng organic law, yung batas na nagke-create ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dapat po yung parlamento nila ay merong 80, 80 na miyembro. And dahil po ang Sulu ay dapat merong 7 na representante, magiging 73 na lamang po, Sir Ted, yung ipapahalal natin kasama ang regional political party dyan po sa Bangsamoro. So, -7 po yung 80.